Our topic for tonight is about how to follow up. Bakit how to follow up? Kasi nag-share ka na. No, nag-share ka na ba? Bago natin puntahan yung how to follow up, meron ho tayong discipleship journey o process, no, 5 ho yan na kailangan, yan ang lagi nating ginagawa. Process yan. So number 1 is evangelize. Sino may alam dito? Ilang beses na tinuro ito. Evangelize, edify, equip, empower, and engage. Now, sa evangelize, nandoon ang, ano meron doon? Interceding, prayer for 3. Sino dito yung may prayer for 3? Alam niyo po ba yung 21 days prayer and fasting natin, hindi lang po yan para sa mga prayer request. Prayer request, Lord, yung prayer request ko na magkaroon ng trabaho, Yes, okay, walang problema doon. But alam niyo po ba, ang pinaka-purpose kung bakit meron tayong 21 days prayer and fasting, para doon sa prayer for 3 natin. Yan yung purpose, na dapat dyan sa 21 days prayer and fasting, dyan natin sila pinagpipray. Dapat meron tayong 3 dyan. Malinaw ba sa atin? Kasi sa totoo lang, ang nangyayari sa 21 days prayer and fasting natin, nagiging prayer request na siya. Pwede doon, sa 21 days prayer and fasting, pwede nating i-request doon yung prayer for 3 natin. Yes, pwede yun. Hindi lang natin, yes, pwede na mag-request tayo ng mga pangangailangan natin, prayer ng ganito, ganyan-ganyan. Pero, ang pinaka-purpose kung bakit meron tayong 21 days prayer and fasting, dahil meron tayong pinagpipray. 3 katao yan. Kahit tapos na ang ating prayer and fasting, dapat meron tayong pinagpipray. Amen? So yung pinagpipray natin, yun dapat yung shinera natin nung nakaraan. So ano pa? Influencing. Act of kindness. After natin ipagpipray yung mga yan, kailangan meron tayong gawin. Anong kailangan natin gawin? Help, care, and share. So, dapat act of kindness. Baka yung gusto mong i-invite, may problema pala yan. Baka kulang ng aruga yan. Care natin. Amen? Amen? So, help, care, and share. So, after ng prayer for 3, meron tayong act of kindness. So, kailangan gumawa tayo ng kabutihan. Alam niyo, sa simpleng pagtulong lang sa kanila, ang laking impact na po sa kanila yan. Uy, grabe, ang bait naman. Talagang may Lord ko sa buhay kasi nag-share, ang bait, merong care. After inviting, ito yung testimony or sharing. Anong ginagawa dito? Ito yung old and new. Noong nakaraang tinuro ni Ate May, yung old mo, ano ka noon? Yun ang isi-share natin sa kanila. And then, ano yung ikaw ngayon? Yung ngayon, ano ka ngayon? Anong nabago sa buhay mo ngayon? And then, pangatlo, how? Paano? And then, introducing one-verse evangelism. Ito na yung code R623. So, ito na yon. And then, number 5, follow up. Diyan tayo mamaya Follow up. After natin siyang pinag-pray, nag-act of kindness ka na sa kanya, in-invite mo na siya, in-introduce mo na si Jesus sa buhay niya. Anong susunod? Follow up. Visitation. Then pang-6, join a group or start-up session. Kailangan ipapa-join natin siya sa life group. Hindi naman pwedeng agad ipapa-encounter natin sila, hindi pa sila nakapag-start up. Kasi sa start-up session natin, yun yung bago mag-encounter, merong mga topics doon na alam mo na yun, makakapag-decide sa kanila na, okay, kailangan ko mag-encounter. Amen? And then, after ng start-up session, encounter. Ito na yun, yung 3 days retreat. Andoon yung fire, freedom, and focus. Anong ginagawa doon? Wala, i-enkwentro lang natin si Lord sa 3 araw na yan. Sino dito ang hindi pa nakapag-encounter? Wow! At sa darating, sana matapos ipag-pray natin, iluhod natin na matapos na ang ating church para makapag-encounter na tayo sa darating na December. Amen? At sinong excited? Alam nyo, nakaka-excite na tayo
tayo sa Vision Church ang magpapa-encounter. Isama natin sa panalangin ang church natin. At ang update, kahapon, nagpunta ho kami sa church natin, no? Ginagawa na ho yung stage natin. Oh, yeah! Grabe, napakabuti ng ating Panginoon. Amen? At of course, syempre, excited tayo na matapos yon para makapag-encounter na tayo. Yes! Amen? Next, ano pa? 8, doon na tayo sa equipping process na tayo. Andun yung after encounter, hindi naman pwedeng wala na lang, okay na, magiging sambawi ka na lang ulit. Ano? Hindi pwede. Kailangan meron tayong ginagawang process. Ito yung disciples class. 10 lessons yan. Ang ginagawa dyan is yung character and skill formation natin. Merong binabago. At babaguhin pa tayo dyan sa disciples class na yan. Amen? At next, merong Foundation Series, 12 lessons yan. Yan yung doktrina natin as Kristiyano, as born-again Christian. Hindi pwedeng wala tayong doktrina. Yan yung panlaban natin, yan yung foundation natin as a Christian. At hindi pwedeng hindi natin gagawin yan or hindi pwedeng hindi tayo mag-a-attend dyan or papasok dyan sa Foundation Series na yan kasi paano tayo mag-share? Paano natin i-depensaan, di ba? Yung pundasyon natin bilang Kristiyano. Kaya mahalaga yan. Disciples class, and ano lang yan, foundation, 2 lang yan. Then after that, okay na. Pwede ka nang mag-lead. Amen? And then, meron pa, practicum. Kasi meron dyan sa disciples class ng practicum, yung actual ba? Like how to share your testimony, how to share your gospel, how to make a follow-up, how to lead a prayer. Meron dyan. Kasi pwedeng matagal ka ng Kristiyano pero hindi pa marunong mag-pray. Diba? So, dyan talagang tuturuan tayo sa disciples class. Ano pa? How to lead a group. Kasi lahat tayo magiging life guides. Hindi pwedeng habang buhay na lang tayong tinuturuan. Darating ang araw na tayo naman ang maglilid, tayo naman ang magtuturo. Magiging life guide tayo. Excited ba kayo doon? Amen? And then number 5, dito na tayo sa engage. Kailangan mag-engage tayo as a disciple. And then, ministry. Ayan, napakapalad nyo na kahit hindi pa kayo nakapag-encounter, may ministry na kayo. Mapalad kayo, pero iba pa rin na after encounter, magkaroon tayo ng engagement sa church natin. Iba kapag may ministry. Iba. Amen? In this lesson, we will learn next, what is follow-up. So, what is follow-up? Matutunan natin yan tonight. Sino ang ipa-follow up? Bakit need mag-follow up? Kailan magsisimula ang follow up? Paano mag-follow up? Mga dapat gawin sa follow up. Mga bawal gawin. Yes, may mga bawal gawin sa follow up. Mga series at topic na ituturo sa follow up. Paghahanda sa follow up. Dito sa 1 Thessalonians 2:7 verse 12. By the way, meron na po akong Bible na Pinoy version. Kung medyo alangan ho kayo sa English, medyo baka di nyo maintindihan kasi may mga lalalim, lalo na po sa Tagalog natin na Biblia na malalalim, meron po tayong Pinoy version. Ano po ito? Halong Tagalog at in short, Taglish. Ayan. So, ano lang to? 235 pesos. PCBS. Kung gusto nyong ako ang bumili, sige, 300 pesos. 235 lang ito. Ang kape, magkano? 220. O, dagdag ka na lang 15 pesos. Meron ka ng Biblia. Tsaka alam nyo ito, itong Bible na to, hindi boring basahin. Kasi hindi malalalim talaga. So, tulad na lang ng 1 Thessalonians 2:7-12. Ang sabi dito, ito basahin ko huwag kayong matawa Sabi dito, kahit pwede naman kaming mag-demand. Di ba? Kahit pwede naman kaming mag-demand sa inyo kasi mga apostol kami ni Christ. Pero naging mabait. Naging mabait kami
sa inyo na parang nanay na nag-aalaga sa mga anak niya. Verse 8, sa sobrang pagmamahal namin sa inyo, ready kami na i-share sa inyo, hindi lang ang gospel na galing sa Diyos, pero pati sariling buhay namin kasi minahal na namin kayo. Oh, naintindihan niyo o hindi? Di ba? Naintindihan? Sure ako. Ha? Sure ako, mga kapatid. Natatandaan niyo kung paano kami nagtrabaho at nagpakahirap araw-gabi para hindi kami maging pabigat habang pinipreach namin sa inyo ang gospel na galing sa Diyos. O, di ba? Verse 10, alam niyo mismo at alam din ng Diyos na nakisama kami sa inyo ng maayos, tapat at wala kaming ginawang mali sa inyo, mga naniniwala kay Christ. Alam niyong tinuring namin ang bawat isa sa inyo na parang mga anak namin. Pinalakas namin ang loob niyo, pinayuhan namin kayo, at lagi naming sinasabi sa iyo na dapat nasisiyahan ang Diyos sa buhay niyo. Siya ang tumawag sa inyo para makasama kayo sa kaharian at kadakilaan niya. Oh, maliwanag? Mahirap o mahirap? Hindi mahirap, no? No, choice nyo lang. Choice nyo lang. Kasi once na itong Bible na ang laging binabasa, parang nagiging madali na lang sa atin. Palagay ko hindi na magiging boring mag-devotion. Kasi madali na lang siyang intindihin. Naintindihan? Ha? Now, alam nyo, itong sinulat ni Pablo dito, he had been maltreated po noon. But his suffering did not deter him from moving on to Thessalonica and declaring the gospel there. So, ibig sabihin, yung suffering, yung persecution na naranasan ni Pablo noon, hindi yung nagiging rason para hindi niya i-share yung gospel ng Panginoon. His willingness to suffer in order to share the gospel showed he was not motivated by money or self-glory. Talagang para sa kingdom ng Lord, para sa gospel ng Panginoon. Yun bang, meron ba sa atin dito na, kaya nga 'di ba kapag nag-share, pag may sinesharean tayo, hangga't maaari, pinagpipray din natin yung mga taong yan kasi andun yung persecution yan. Unang-una ipapersecute dyan, ang magpe-persecute dyan, mga magulang, kapatid, kamag-anak. O ayan na, nag-a-attend ka na dyan, nagsisimba ka na dyan. Ha? Kaya si Paul nung time na yun, kahit pinipersecute siya, ng mga tao, hindi nagiging hadlang yon para hindi niya ipagpapatuloy yung pag-share ng gospel. Na sinulat ni Paul yon, etong Thessalonians at yung book na to encourage the Christians in that community with the goal that they would continue to grow in godliness. Magpatuloy tayo, mag-grow tayo, lumago tayo in godliness. Amen? So, objective, to help new believers get a good start in their Christian journey and to grow toward spiritual maturity is the responsibility of all Christians. There is always someone who needs your help. So, ang objective natin kung bakit tayo magfa-follow up sa mga bagong Kristiyano ay to help believers to get a good start in their Christian journey. Hindi natin alam na yung tao pala na pinagpipray natin, yung tao na gusto mong i-invite, may mga pangangailangan, may problema pala yan. Kailangan ka nila. Amen? There is always someone who needs your help. Kailangan nila ang tulong mo. Amen po ba? What is follow-up? It is the process in which a new believer is aided or helped in his spiritual growth or stimulating one's spiritual growth. It is the process of consolidating a new believer to become an integral part of church and life group. So kailangan yung goal natin, magiging part siya ng life group, magiging part siya ng church natin. Yan ang goal natin as mga believers na meron tayong i-share na someone na hindi pa mananampalataya. Amen po ba?
Paul examples, no? Number 1, mother nurturing her children. Kailangan andun tayo para mag-nurture doon sa baguhan na yon, sa mga bagong Kristiyano. Number 2, father to children relationship. Kailangan meron tayong relasyon doon sa taong yon na i-invite natin, na i-follow up natin. Kailangan may relasyon doon. Gusto mo siyang i-invite, kailangan merong tulungan parang nanay ba? Aalagaan, aarugain, pakakainin, ililibre, pag walang malangbaon, ililibre mo, Father to children relationship. Kailangan merong relasyon. Meron ka dapat relasyon kasi mahirap. I-invite mo yung tao na hindi mo naman din kilala. Wala kang sapat na relasyon doon sa taong yun. Mahirap yun. Amen? 3 things he did for the Thessalonians. Anong ginawa ni Paul doon sa Thessalonians? Exhorted, comforted, charge. Binild up niya, in-encourage niya yung mga tao doon sa Thessalonica. Kasi wala na. Sometimes, ganyan. Pag may mga bago tayong mga ini-invite, nalalaman mo na lang, ate, alam niyo po ba, pinapersecute, inuusig na po ako dito, inaasar na po ako dito, kung ano na po yung sinasabi nila. As ikaw na nag-invite doon, anong gagawin mo? I-encourage mo, i-build up mo, i-cheer up mo. Amen? Uy, kaya natin yan. Sige lang, ganyan talaga, pero ipakita mo. Amen? Ano pa? And his goal, verse 12, that they should walk worthy of God who hath unto his kingdom and glory. Now, sino ang ifa-follow up? New believers, mga bagong mananampalataya. Your visitors. Sino may bisita ng Sunday? Wow! Oy, Mayumi. Alam mo na ang gagawin mo. Sino ang follow up? Mga bagong mananampalataya, bagong nakakilala sa Panginoon, bagong tumanggap sa ating Panginoon. Your visitors, guests, last Sunday or sa life group. Nakasama mo na siya sa life group, Mayumi? Nauna ang life group. Hindi ni Mayumi. Di ba? So, yun ang sila ang mga ipa-follow up natin. Pag mga oldest na, wag na. Doon na tayo mag-focus sa mga baguhan. Amen? I-follow up natin sila. Kailan magsisimula ang follow up? Within 2 to 3 days after mag-attend sa church or life group. Hanggat maaari, andun, ipa-follow up natin kaagad. Bakit? Alam nyo, pag si Satanas alam niya na bagong mananampalataya, si Satanas umaatake yan 24/7. Umaatake yan. Maraming magiging rason na yan. Kaya ikaw as believer, mananampalataya, kailangan itong in-invite mo, yung visitor mo, yung guest mo, after natin, kailan magsisimula ang follow-up within 2 to 3 days. 2 to 3 days, kailangan i-follow up na natin yan. Huwag natin paabutin ng linggo, ng isang buwan. Kailangan, after ng 2 o 3 araw, i-follow up na natin yan. Why to make a follow-up? Bakit nga ba? To fulfill the Great Commission of Jesus, which involves teaching all things. Yan, basahin nyo na lang yung verse na yan. To care and preserve the fruit of their labor, to strengthen the new believers' faith, para palakasin. Palakasin yung pananampalataya ng bagong mananampalataya. So they will not be in vain. Hindi sila mapahamak, hindi mapariwala. Amen? And then, because souls are more valuable than sparrows taken care or by the Father. Mahalaga ang kaluluwa. Mahalaga ang kaluluwa. Amen? Because souls are more valuable than gain of this world. Because God is interested in shepherding the lost. Interesado si Lord doon sa mga ligaw, mga nawawala kay Kristo. Minsan sa buhay natin, nagiging ligaw na rin tayo. Mga tupang ligaw na din tayo. Amen? Pero pasalamatan po natin yung mga taong nag-akay, nagbalik sa atin sa Panginoon. Amen? Ano pa?
confirming believers, praying for their maturity. Yes, kailangan ipag-pray yung maturity nila kasi pwedeng matagal na silang Kristiyano pero immature pa sila. Pag kinokorek mo konti, wala na, natitisod na. So ipag-pray natin yung pagiging nila. Amen? Praying for their maturity. Encouragement to dwell in Christ's word. So ipag-pray ho natin yan. Amen? Ways to follow up. Yes, may mga kaparaanan sa pagpa-follow up through call, chat, or text. Lahat naman siguro may cellphone na ngayon. Note, our phones and social media apps can be used to reach the subject and bring encouragement. Kaya ka may cellphone, hindi lang para mag-Facebook, kundi gamitin natin yan para mag-follow up tayo. Pero alam niyo po ba, merong isa sa pinaka-effective way para mag-follow up ay ang bisitahin natin. Lalo na't alam natin ang bahay nila. Amen? So, dito tayo sa visitation follow-up, kailangan may preparation. Dapat prepared ka. Hindi pwedeng pupunta ka doon sa bahay na bibisitahin mo na hindi ka prepared. Wala kang dala. Wala kang bitbit. O kung ano man. Now, dapat prepared ka sa lesson mo about salvation. Prepared ka dapat dyan. Letter B, materials. Bible. Magdala ka ng Bible. Baka naman, dala mo lang cellphone, pero wala kang dalang Bible. Mas magandang may Bible na, may cellphone ka na. Amen? And one verse, evangelism, yung code R623 natin. Next. Yan. Dapat meron tayong ganyan. No? Maganda na pumunta tayo mag-follow up na may dalang cellphone, maganda rin na may dalang Bible. Diba? So, doon natin hanapin yung R code. Bakit siya code R623? Kasi Romans 6:23 siya. Para hindi natin makalimutan na yan yung one verse evangelism natin para mag-share ng gospel. Naintindihan? Ano pa? Now, doon sa week 1 natin, di ba, shinare na natin. Halimbawa, nasa week 1 na tayo. No? So, nakipagkita ka na, prepared ka na, nakipagkita ka na sa ipa-follow up mo. Na anong ang topic mo? Week 1, code R623. Yan yung topic mo. And then, next na visit mo, what must I do to be saved? Diyan dapat tayo sa assurance series. How do you know that you are really saved? Yan yung mga topic nyo. Madali na lang to. Importante may topic na tayong tuturo kaysa naman wala tayong ituturo. Di ba? Ano pa? What if I sinned after being saved? What are the signs that person is truly saved? So, yan yung mga itatopic natin. Kapag pina-follow up, binibisitahan natin sila. Amen? Letters, next. Appointments. Be sure you have a definite appointment with the new believer for a visit. If the new Christian is present and has no other appointments, you can start the week 1 lesson. So, kailangan na meron tayong definite appointment sa bagong Kristiyano. Hindi yung, sige, ganito, punta tayo. Kailangan definite time, place, time, date, and place kung saan kayo magkikita. Pero mas maganda, sa bahay talaga. Amen? If the new Christian is present, wala siyang ibang appointment, wala siyang lakad, then you can start the week 1 lesson. Ano yung week 1 lesson? R623. Okay? Make a definite appointment with a prayer partner, disciple. Meron kang dapat kasama dyan. At make sure yung kasama mo, nag-aagrihan din. No? Alam mo ba, nagpe-present ka ng R-Code 63, alam mo ba, yes, yan, ganyan, di ba? Mas maganda na yung kasama mo din is may alam din. No? Para iba kapag nagtuturo ka, nagpa-follow up ka, meron kang pinapresent, is alam din ng kasama natin. Next, pray for the new Christian and your prayer partner daily. Ayan. So next, before the presentation, kailangan i-introduce muna natin yung sarili natin. Hi, ako pala si Ate Che. Ayan, no? Introduce mo yung sarili mo. And then, of course, yung PPD mo, yung prayer partner disciple mo. Ito kasama ko si Aya. Ayan, kasama ko to. Makakasama ko to hanggang... Nag-introduce ka
Teka, marunong naman siguro tayo mag-introduce, ano? Kasi sa school, di ba? Introduce yourself, ano? Di ba? So, simply as brother, sister in Christ. And then next, relax and build rapport by letting the new Christian, yung NC na yan, is new Christian, know your concern and intention of helping him or her in his spiritual needs. So, kailangan alam nung bagong believers, anong intention mo? Ang intention mo ay sharean ka ng word para mag-mature ka. Yun ang intention mo. Huwag mong hayaan, baka naman magiging iba ang intention mo. Alam na natin, ha? Kailangan magiging malinaw kung ano ang intention mo sa Kanya. At ang intention mo sa Kanya ay tulungan siya sa kanyang spiritual growth. Naintindihan? Ha? Hindi ka nagpunta doon para lang magchismisan kayo, para lang mag-movie marathon. Amen? Alamin, dapat malinaw ang intention mo. Have a short prayer asking for God's guidance. So mag-pray, opening prayer kayo. Ayan. So, pwedeng ikaw, pwedeng si PPD mo, yung kasama mo. Malinaw. Okay, during the presentation, explain the first lesson, important of salvation, for 10 to 15 minutes. Huwag mo nang masyadong habaan. Ang iksi lang ng verse na yan, naabot kayo ng 1 oras. Baka wala nang susunod niyan. Naintindihan? So, huwag nyo nang habaan. So, let your PPD assist in scripture reading. Pwede mo siyang i-assist, pwede mo siya ang mag-read. Or from time to time, let the new Christian read some scriptures. Pwede rin naman yon. Para hindi naman siya mabore. Ha? Para naman meron din siyang, bilong din naman siya kahit papano. So, pwedeng si PPD, wag naman din laging ikaw. Ha? Wag naman. So, yung PPD mo, yung partner mo, at yung new Christian, yung pina-follow up natin. Lead the newcomers to a simple prayer of acceptance. Encourage him or her a repeat after me. Di ba yung prayer, yung pagpapatanggap? Sige, pwede ba tayong manalangin? Pwede ko bang pwede ba akong samahan sa panalangin? Repeat after me. Yung Dear Lord Jesus. O yung ganyang pagpapatanggap, I admit that I am a sinner. I admit that I am a sinner. O, ganyan yung repeat after me. Naintindihan? Okay? And then give him some verses about assurance of salvation. Meron tayong John 1:12, John 5:12. And say something like this, congratulations. You have become a child of God. After mo siyang patanggapin, oy, congratulations. You have become a child of God. Amen? And then, pwede mo siyang yakapin. Malinaw. After the presentation, entertain some questions from the new Christian. Be diplomatic with your answers. Kailangan be professional naman sa answer mo. Huwag naman yung bara-bara din naman. Yung kailangan, maayos din naman. Try to avoid debate and maintain a positive atmosphere of love and concern. Amen? Now, next, encourage the new Christian to study for himself the scriptures you used in the lesson. So, pwede mo siyang encourage. Sis, ito yung verse na to, pwede mong aralin ito. Ha? Amen? And write the scriptures and give them to him, her, if she didn't get them. Kung wala siyang copy nun, bigay mo. Amen? Then answer the newcomer's question wisely, especially topics and idolatry and other sensitive topics. So, wisely. Kung alam mo ang isasagot, sagutin mo, pero kung hindi mo alam, wag na lang. Pwedeng sabihin na lang natin na i-encourage kita na mag-join tayo ng life group natin kasi andun yung leader ko. So, pwedeng makasagot yan ng mga questions mo. Huwag tayong basta-bastang sumagot na alam natin hindi natin alam. Amen? So, kung alam mo naman, then, sige, sagutin mo wisely. Okay? Then, next, encourage the new Christian to attend Sunday services and nearby life group if there is one. So if there is no nearby
life group, consider the possibility of opening a life group. Kung encourage mo yung new believers na yan na mag-join ng life group. Kung merong life group sa malapit, encourage mo na mag-join doon. Kung malayo siya, walang malapit, then pwede kayong mag-open ng life group doon sa bahay nila. Amen? Inform her or him the day and time of location and services. Amen. Make a definite appointment with the NC and PPD for the next follow-up. Uy sis, salamat sa time mo ha. Salamat. Iulitin ko lang sa susunod ulit, next week ulit ha. Same tayo na araw, same place, at same time. Okay lang ba? Yes, syempre. Amen? Then ask the new Christian if he has some prayer needs. Of course, bago kayong mag-uwian, pwedeng magtanong ka sa kanya na baka meron kang gusto ipag-pray, mag-pray natin. Maging yung PPD. Amen? So ipag-pray nyo yan, kahit simple lang, Lord, maraming salamat, Panginoon, bla 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 bla. Huwag mo nyo din masyadong habaan. Yung sinasabi ni Pastor Jumel na aabot pa kayo ng Singapore, Australia. Huwag nyo nang habaan. Amen? So simple panalangin lang kung ano yung needs. Yun yung ipapanalangin. Okay? So, sa partner mo naman, okay? Yung PPD mo, if possible, after the follow-up visit, after nyo mag-visit, no, go someplace with your PPD for a brief time of sharing. Ask him, her to share her thoughts and feelings about the visit. So, pwede kayong magmakdo, fishball. Bro, ano sa palagay mo? Okay ba yung ginawa natin kanina? Ano pa kaya pwede natin gawin? Ano yung thoughts mo about doon? Okay? Then, warmly and sincerely express your thanks to him for being with their PPD. Pasalamatan mo din, uy, salamat, sinamahan mo ko. Alam kong napaka-busy mo, pero grabe, nagbigay ka ng time para dito. Salamat ha, si Lord ang magre-reward sa'yo. Amen, pasalamatan mo yan. And then, close with a prayer before each depart. So, mag-prayer ulit. Now, ito, mga bawal gawin during follow-up. Ha? Number 1, iwasan i-mention ang tungkol sa pagsusugal, bisyo, relihiyon, ribulto, na maaring maka-offend sa kanila. Malinaw? Iwasan. Naalala ko nung bagong outreach natin doon sa Florida, niremind kami ni Ate Marlene na, Day, wag mo na sana tayong magbanggit ng about ribulto, about sa ganito, ganyan, kasi baka hindi na sila mag-attend ulit. Yes! Bawal muna, wag muna nating banggitin. Sinabi sa Bible, sinabi sa Exodus, bawal wag naman gano'n. Naku, wala ka na ipa-follow up next week. Malinaw. So, iwasan muna natin yan. Ha? Pagsusugal, bisyo, relihiyon, ribulto na maaring maka-offend, na maaring silang masaktan. Amen? So, kung ano lang yung binigay na lesson, yun lang pag-aralan natin. Intindihan? Huwag makipagdebate. Naintindihan natin na matured ka na, marami na tayong alam, pero please lang, huwag makipagdebate. Huwag ipasok ang iyong sapatos sa loob, maliban na lang kung pinayagan ka ng may bahay. Huwag kang feeling at home na, pasok ka na lang. Hindi. Kailangan, iwan mo naman yung sapatos mo. No? Kung sinabi naman sige, pasok nyo. Hindi, pasok mo. Ha? Baka kasi dahil gusto mong ipasok yung sapatos mo, dahil baka mabaho yung medyas, Kaya dapat bago ka pumunta doon, bago ang medyas mo. Para kasi may mga bahay na ganyan na bawal ipasok yung mga sapatos O di ikaw bilang dapat bago din yung medyas mo para naman hindi nakakahiya. Baka nga mangamoy. Ha? Ano pa? Bawal pumasok sa kwarto. Hindi porket close mo yung pina-follow up mo o yung bisita mo, is basta-basta ka na lang pumapasok sa kwarto. Irespeto mo din yung privacy nila. Amen? Ha? Walang kwarto. Baka naman kasi pumunta ka sa kusina, patayin niyo ng kusina mo yung pantry mo. Wag naman ganun. Irespeto bawat sulok ng bahay. Amen? Ha? Bawal mangutang o manghiram sa kung ano-ano. Ha? Bawal, pina-follow up mo, sis. Baka naman meron kung dyan, pangbigas sila. Huwag naman ganun. Paano ka na mapapaniwalaan dyan? So,
It's a no-no. Ano pa? Bawal magturo ng tithing or giving. Bawal mong ituro yan. Ipa-encounter natin, saka natin turuan. Ha? Huwag tayong magturo ng basta-basta ng mga topic na hindi nila naiintindihan. Baka wala ng follow-up na susunod, wala ng visitation. And then, don't touch anything. Huwag mong hawakan kung ano mga nakikita mo. May nakita ka doong magandang figurine? Ha? Uy, ang ganda naman ito. Saan ito nabili? Magkano na? Huwag naman ganun. Ha? Pangit yun. Hindi magandang ugali yun, isang Kristiyano. Huwag tayong magaslaw. Amen! Huwag kilos magaslaw. And then, iwasan tumingin kung saan. Alam natin maganda ang bahay. Ha? Alam natin maganda ang bahay. Oh, ganda naman. Oh, wow. Baka naman isipin ng mga, baka nagmamanman to, baka mamaya lang may nanakawin na. Naintindihan? Iwasan natin ang tumingin kung saan. O baka naman napunta ka sa isang bibisitahin mo na hindi kagandahan ang bahay. Ha? Lang kapag mo, huy, ano ba to? Ang dumi naman ng ano mo. Huy, ano ba yan? Dapat, huwag ganun. Ma-offend yan. Wala ka na talagang ipa-follow up sa susunod. Ha? Naintindihan po natin? Picturean nyo yung mga bawal. Picturean nyo yung isulat nyo yan. Para magiging malinaw sa atin. And then, last, mga series of topic na ituturo sa follow-up. Number 1, assurance of salvation. 4 lessons yan. God first, 3 lessons. Lordship, 4 lessons. Repentance, 4 lessons. And forgiveness. Ngayon, kung di nyo alam kung saan hanapin yan, meron tayong website. I-send na lang po ng ating mga life guide yung website. Nandoon ho. Alam nyo, napaka-palad natin dahil meron tayong pastor na nag-e-effort gumawa ng ganyan. Ha? Mapalad tayo. Yes. Nag-effort, nagpupuyat yan. Ha? Nagpupuyat yan para lang magawan tayo ng ganito. Kumbaga, sinusubo na sa atin. No? Tayo na lang mag-execute. Gawin na lang natin. Napakadali na lang ang gagawin natin. Amen ba? Ha? Kaya, huwag nating sayangin itong mga turong ito. Huwag nating sayangin. Free lang yan. Yung website na yan. Meron na ba kayo? Kung wala pa kayo, hingin nyo sa life guide nyo. Meron tayo dyan. Andun na lahat. Pati yung topic, pati yung preach ng Sunday nandoon. Hindi na mahirap para sa atin yun. Kaya, napakapalad natin. Sabihin mo nga sa katabi mo, napakapalad mo naman. Ha? Di ba? So, yan lang po. Yan lang yung mga ituturo natin sa ating mga ipa-follow up. Okay? Malinaw ba? Amen? So, maraming salamat.